Magandang araw mga Kai Soto fans. Si Kai Soto ang tinaguriang isa sa mga pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas para makapasok sa NBA ay muling nakaranas ng injury sa kanyang paglalaro sa Japan B-League. Si Kai ay nagkaroon ng sprained ankle sa unang bahagi ng kanilang laro kontra si Horses Mikawa. Bagamat patuloy pang sinusuri ang kalubhaan ng kanyang injury, muling napukaw nito ang atensyon ng publiko, lalo na't maraming umaasa sa kanyang patuloy na pag-usad patungo sa pinakamataas na antas ng basketball. Ang sprained ankle ay isang uri ng injury kung saan ang ligaments na sumusuporta sa bukong-bukong ay napuputol o nababanat ng labis dahil sa maling pag-apak o biglaang galaw nito. Bagamat karaniwan itong nangyayari sa mga atleta, maaaring magdulot ito ng matinding epekto lalo na kung hindi maayos ang rehabilitasyon. Ang pinsalang ito ay maaaring ikategorya sa tatlong antas: mild o grade 1, bahagyang pagkapunit ng ligament, at kadalasan nakakapaglaro muli ang atleta matapos ang ilang araw o linggo. Moderate o grade 2, may bahagyang pagkapunit ng ligament at mas matindi ang pananakit at pamamaga. Maaring abutin ng ilang linggo hanggang buwan bago makabalik. Severe o grade 3, ganap na pagkapunit ng ligament na kadalasan nangangailangan ng mas matagalang rehabilitasyon o operasyon. Ang ganitong klaseng injury, lalo na kung malubha, ay maaaring makaapekto sa laro ni Kai, hindi lamang sa physical na aspeto, kundi pati na rin sa kanyang kumpiyansa at momentum bilang isang atleta. Si Kai ay naglalaro para sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League, kung saan patuloy niyang pinapakita ang kanyang potensyal. Sa kanyang mga laro bago ang injury, nag-average siya ng 12.1 points, 9.2 rebounds, 1.8 assists, and 1.3 blocks bawat laro. Ipinapakita nito na unti-unti siyang umaangat bilang isang malaking presensya sa loob ng court. At bukod sa kanyang consistent performance, si Kai ay naging bahagi rin ng Gilas Pilipinas, kung saan siya ay inaasahang maging pangunahing manlalaro sa frontcourt kasama si AJ Edo. Ang ganitong kalibreng paglalaro ay naglalapit sa kanya sa pangarap na makapasok sa NBA, lalo na't maraming scouts mula sa liga ang patuloy na nagmamasid sa kanyang pag-unlad. Ang NBA ay isang napakataas na antas ng competition na nangangailangan ng hindi lamang pisikal na kakayahan, kundi pati na rin ang consistency sa paglalaro. Ang injury ni Kai ay may direktang epekto sa kanyang NBA dream sa sumusunod na mga aspeto. Ang pisikal na kondisyon ay isa sa pinakamahalagang salik na tinitingnan ng mga NBA scouts at coaches. Ang pagkakaroon ng sunod-sunod na injury, tulad ng sprained ankle at ang naunang concussion ni Kai, ay maaaring magbigay ng impresyon na siya ay isang injury-prone o madaling mapinsala. Ang ganitong perception ay maaaring maging dahilan para magdalawang isip ang mga kupunan sa NBA na bigyan siya ng kontrata o opportunity. Ang pagkakaroon ng injury ay hindi lamang pisikal na laban, kundi mental din. Maaring maapektuhan ang kumpiyansa ni Kai, lalo na't kinakailangan niya ang tuloy-tuloy na pag-perform ng mataas ang antas upang mapansin ng mga NBA scouts. Ang takot na maulit ang injury ay maaari ring makaapekto sa kanyang agresibo at natural na estilo ng paglalaro. Bilang isang batang manlalaro, ang momentum ay mahalaga sa karera ni Kai. Ang mahabang pahinga mula sa court dahil sa injury ay maaaring magpabagal sa kanyang progreso. Ang oras na ginugugol para sa rehabilitasyon ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pagkakataon na makapaglaro sa mga mahalagang laban kung saan naroroon ang mga NBA scouts. Sa kasalukuyang sistema ng NBA, libo-libong manlalaro ang nag-aagawan para sa limitadong bilang ng mga pwesto. Ang injury ay maaaring magdulot kay Kai ng pagbaba ng rank sa listahan ng mga prospects, lalo na kung hindi siya makapag-perform ng mahusay pagkatapos siyang gumaling. Sa dami ng mga magagaling na big men sa buong mundo, kailangang magpakitang gilas si Kai upang mananatiling nasa radar ng mga kupunan. Ang injury ni Kai ay may epekto rin sa kanyang papel sa Gilas Pilipinas. Malaki ang inaasahan ng kupunan sa kanyang kakayahan, lalo na't malapit na ang FIBA Asia Cup qualifiers. Ang pagkakaroon niya ng sprained ankle ay maaaring magpabago sa mga plano ng coaching staff at maglagay ng dagdag na pressure sa ibang manlalaro
tulad ni AJ Edo at Junmar Fajardo. Well, sa kabila ng mga hamon, maraming paraan upang mapanatili ni Kai ang kanyang pangarap sa NBA. Kailangang mag-focus si Kai sa tamang rehabilitasyon upang matiyak na hindi maulit ang kanyang injury. Ang pagkakaroon ng world-class medical at training support sa Japan ay makakatulong upang makabalik si Kai sa kanyang 100% na kondisyon. At habang nagpapagaling, maaari niyang pagtuunan ng pansin ang iba pang aspeto ng kanyang laro tulad ng shooting at decision-making. Ang pagpapalawak ng kanyang skill set ay magbibigay kay Kai ng mas malaking halaga bilang isang versatile player. Ang mga injury ay bahagi ng buhay ng mga atleta. Ang tamang mindset at mental toughness ay makakatulong kay Kai na malampasan ang mga hamon. Ang suporta mula sa pamilya, coaches at teammates ay mahalaga rin upang mapanatili ang kanyang focus at determinasyon. Kung hindi agad siya makapasok sa NBA, maaari niyang pag-isipan ang paglahok sa G-League o Summer League. Ang mga platapormang ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga manlalaro na maipakita ang kanilang talento at mahikayat ang mga kupunan na bigyan sila ng pagkakataon. Well, maraming NBA players ang nagkaroon ng matagumpay na karera sa kabila ng kanilang seryosong mga injury. Halimbawa na lang, si Joel Embiid missed his first 2 NBA seasons due to his foot injuries, ngunit ngayon ay isa na sa mga pinakamahusay na big men sa liga. Stephen Curry, naging injury-prone ang kanyang early years, ngunit naging 2-time MVP at isa sa pinakamatagumpay na shooter sa kasaysayan. Derrick Rose, bagamat hindi na bumalik sa kanyang MVP form, nagawa pa rin niya magkaroon ng solidong career matapos ang maraming injuries. Well, ang mga kwentong ito ay patunay na ang injury ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng karera, ngunit kinakailangan nito ang tamang mindset, dedikasyon at suporta. Ang sprained ankle ni Kai ay isa na namang pagsubok na kailangang harapin ng batang atleta sa kanyang paglalakbay patungo sa NBA. Bagamat maaring magdulot ito ng pansamantalang pagbagal ng kanyang karera, ang kanyang talento, determinasyon at suporta mula sa mga Pinoy ay nananatiling malakas na pundasyon para maabot niya ang kanyang pangarap. Sa ngayon, mahalaga para kay Kai na mag-focus sa kanyang pagaling at tiyakin na handa siyang magpakitang gilas muli sa court. Ang kanyang pagbangon mula sa injury ay isang mahalagang hakbang sa kanyang journey at sa suporta ng buong bayan, tiyak na magpapatuloy ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.